Naging matagumpay ang DICT sa pagtugon ng tinatawag na digital divide, kasunod na rin niya ng mga inilatag na programa ng kagawaran. Samantala, patuloy din ang pagsisikap ng DICT na maprotektahan ang personal information ng mga Pilipino laban sa hacking at data breaching. Si Soo Jin Kim sa Sentro ng Balita Live. Angelique, tumaas ng 14% ang ICT Development Index score ng Pilipinas. Mula sa 65.0 points noong 2023, ngayon ay nakatanggap na tayo ng 74.4 out of 100 index points ayon sa International Telecommunications Union ng United Nations. Bukod pa dyan, Angelique, ang DICT rin ay consistent Global Prize awardee ng World Summit International Society sa loob ng 5 magkakasunod na taon. Nakamit ng DICT ang isa pang mahalagang layunin nito pagdating sa pagtugon sa tinatawag na digital divide. Dahil sa Free Wi-Fi for All program nito, matagumpay na nakapagkabit at naiayos ang mahigit 13,000 access points o AP sites na nakapagbigay ng libreng internet access sa mga Pilipino sa halos 1,500 lokasyon sa lahat ng 17 rehiyon ng Pilipinas. Ang pag-activate ng mga bagong free Wi-Fi sites ay isa lamang sa mga patunay sa dedikasyon ng DICT na matiyak na bawat mamamayan kahit nasaan man ay maaaring kumonekta sa digital na mundo. In terms of scale, in terms of penetration, in terms of the areas na walang connection, walang connectivity, na nabibigyan na natin ngayon ng mga connectivity. So, malayo pa tayo dahil malayo ang ating pinanggalingan. Patuloy rin ang pagsisikap ng DICT para tiyakin na may sapat na proteksyon ang impormasyon ng bawat Pilipino, lalo pagdating sa data breaching at hacking. Katuwang ang iba't ibang ahensya, pinagtitibay ng DICT ang cybersecurity posture at defense ng mga kumpanya. Sa ngayon, mahigit 3,000 incident reports na ang naisara, dahil na rin sa kanilang National Security Operations Center. There are more than 400 government websites. Wala pa yung DICT, meron ng mga websites So, na yung yan. iba... Marami doon, mga ahensya ng gobyerno, gumawa ng website without cybersecurity in mind. So nagkakaroon ngayon ng opportunity itong mga hackers. Ini-scan namin ngayon yung mga different IT assets ng gobyerno. No? Nakikita namin kung ano yung mga vulnerabilities. Samantala, sa tulong ng DICT, matagumpay rin na naipagsama-sama sa isang platform ang 24 na mga ahensya ng pamahalaan, kabilang ang PRC, PhilHealth, Pag-ibig, SSS at GSIS. Dahil sa eGov app, ang mga serbisyo ng ating mga government agencies ay maaaring ma-access sa isang sign-in lamang. Yan ang isa sa mga projects natin, no? To streamline government service so that yung ating mamamayan, imbis na pipila physically sa mga ahensya ng gobyerno at paulit-ulit na nag-fill up ng mga forms, pwede nang gawin online. So, ang motto nga namin doon, don't get in line, get online. Dahil na rin sa pagpapalawig sa information and communications technology industry ng bansa, mahigit kumulang 1.7 million na ng mga trabaho sa IT BPM ang nailikha katuwang ang DICT. Matagumpay na nakapagsagawa ang ahensya ng 2,000 ICT trainings para mapayaman pa ang skillset ng mga Pilipino pagdating sa advanced technologies. Angelique, nabanggit rin ni DICT Secretary Ivan John Uy na ang Pilipinas ay kabilang sa mga bansang nangunguna pagdating sa tamang paggamit ng Artificial Intelligence o AI. At yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo, Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Soo Jin Kim.